Ang istoryang inyong mapakikinggan ay naglalaman ng mga linya at eksena na hindi naaangkop sa mga batang tagapakinig. Ang patnubay ng mga nakatatanda ay kailangan. Ang ibig sabihin, sa 3 taon yung relasyon, 4 na buwan doon niloloko mo siya, habang niloloko mo rin ako. Bakit? Akala ko ba mahal mo ako? Kaya naman pala nakikipaghiwalay ka. At kahit anong pagmamakaawa ko sa'yo, ayaw mo akong pakinggan. Hindi totoo na gusto mo mag-focus sa sarili mo. Dahil ang totoo, ikakasal ka na. Ano namang pakialam mo ha? Hiniwalayan na kita kaya wag ka namang gugulo sa relasyon namin. Hindi kita mahal. Hindi kita minahal. Oo, inaamin ko na ginamit lang kita. Pero nagpagamit ka rin naman, di ba? Hindi kita magugustuhan dahil anong klaseng babae ka ba ha? Isa ka lang namang hostess na iniligtas ko para maging tindera. Ganyan talaga mga probinsyana no? Umaasa na may Prince Charming silang makikilala pagdating nila ng Maynila. Nakita mo naman siguro yung totoong mahal ko. Nakita mo kung anong klase ng babae ang tipo ko. Ang layo mo sa kanya, di ba? Mula sa pamilyang pinanggalingan niya hanggang sa propesyon na meron siya. Hindi mo kayang pantayan yun. Kaya tigilan mo ang pagiging ilusyonada mo. May mga lalaki na hindi mo aakalain na manloloko dahil lahat ng kilos nila ay tila pabor at nakatuon lamang sa iisang babae. Ganoon si Sandro. Dahil sa matatamis at mabubulaklak niyang mga salita, hindi nahahalata ng kanyang nobya na may iba siyang babae. Dahil sa pagiging mayabang niya sa kasalanang ito, pagbabayaran niya rin ang ganti ng itim na kapangyarihang mahirap takasan at hindi kayang utuin ng mga mapanlinlang niyang salita. Happy Mansari, baby! Ano, natuwa ka ba sa surprise ko? Wow, thank you baby. Happy Mansari. Grabe, ang tagal na rin natin, no? 2 years and 7 months. At sana, marami pang Mansari at anniversary. Uy, grabe ang effort mo naman dito. Ang daming rose petal sa kama. Tapos may balloons pa. Ay wow, may pictures pa natin. Ikaw lang gumawa nitong lahat? Aba, syempre, no? Kung alam mo lang kung ilang oras lang ang tulog ko kagabi para lang matapos ko yan. Grabe ka naman mag-effort sa akin, baby. Thank you sa lahat ha. Lalong-lalo na sa pagmamahal mo sa akin at sa suporta na bigay mo. Mahal na mahal na mahal na mahal na mahal kita. Hayaan mo, sa susunod wedding anniversary na natin ang isa-celebrate natin. Tapos birthday na magiging anak natin. Di ba ang saya ng future kapag ikaw ang kasama ko? Parang ano naman to? Para ka si Rajan. Umayos ka nga. Magta3 taon na tayo, pero kuhang-kuha mo talaga ang kiliti ko, no? Nakakainis ka talaga. Tara na pala, kumain na tayo. Ako rin na nagluto nito ha. Siyempre, ang prinsesa ko dapat pinagsisilbihan lang. Ang ganda-ganda talaga ng baby ko. Masigla ang relasyon ng dalawa. Sa halos 3 taon nila, walang naging problema. Minsan, may maliit na away pero hindi yun tumatagal dahil inaayos kaagad ni Sandro. Ang binata ang unang nobyo ni Chantal at ang masasabi niya lamang ay perpektong lalaki si Sandro. Sigurado na siya na ang nobyo niya ang nais niyang makasama habang buhay. Dahil mabait, maalaga, maunawain at laging pinaparamdam sa kanya na mahal siya nito. Palagi niyang sinasabi na iba si Sandro sa ibang kalalakihang nakilala niya. Wala siyang sakit ng ulo. Basta ang alam niya lang, mahal na mahal nila ang isa't isa. At hindi siya nakakakita ng kahit na anong dahilan para masira ang kanilang relasyon. Kilala ng mga magulang ni Chantal ang nobyo at boto ang kanyang pamilya para sa relasyon nila. Marami rin sa mga kakilala at kaibigan ni Chantal ang naiinggit sa tila perpekto nilang relasyon. Ang sabi nga ng iba, kasal na lang ang kulang. Habang masaya ang dalawa na nagdiriwang, biglang hinawakan ni Sandro ang nobya sa kanyang binti.
Dahan-dahan, malambing, pero agad ding hinawi ni Chantal. Baby, bakit? Wala lang, nagbabaka sakali lang naman ako. Alam mo yun, mangganda ng lugar. Tapos tayong dalawa lang, di ba? Sa atin lang lahat ng oras. Kaya mas maganda kung susulitin talaga natin. Alam mo naman na hindi pa ako handa, di ba? Akala ko ba ayos lang sa'yo na sa kasal pa natin gagawin yun? Oo nga, hindi naman kita pinipilit eh. Sorry, hindi ko sinasadya. Alam mo na, lalaki ako kaya hindi ko napigilan. Okay lang. Sige na, kumain na tayo. Bigo ang binata na makuha ang loob ng nobya para bumigay na ito sa kanya. Malakas pa rin na pinanghahawakan ni Chantal na hindi niya isusuko ang sarili kay Sandro hanggat hindi pa sila ikinakasal. Palagi naman sinasabi sa kanya ng binata na nirerespeto niya ang desisyon na ito at handa siyang maghintay na dumating ang araw na yon. Dahil sinisigurado rin ni Sandro na siya ang pakakasalan ni Chantal. Nang gabi rin na yon, umuwi sa kanilang bahay ang dalaga at hinatid siya ng kanyang nobyo. Thank you ulit, baby ha. Ingat ka sa biyahe. I love you. Sige baby, pasabi na lang kina tita ah. Hindi na ako makakababa rito dahil baka maabutan pa ako ng traffic. Love you, kita tayo bukas. Humalik sa pisngi si Chantal bago tuluyang bumaba ng sasakyan. Si Sandro naman, habang mag-isa ay nakaramdam ng inis. Kaya sa halip na dumiretso pa uwi sa kanyang bahay, gaya ng sinabi niya sa kanyang nobya, nakipagkita pa siya sa kanyang pinsan. Uy, insan, ano, musta? Wala, ganun pa rin eh. Ayaw bumigay. Ewan ko ba kung bakit hindi man lang siya nakaramdam ng libog. May kama na dun. Malamig tapos dalawa lang kami. Perfect na sana eh. Wala, ang hinahan ng pinsang kong to. Alam mo, baka ampung ka lang sa pamilya eh, no? Ikaw ang pinakamahinang lalaki ng pamilya, Reyes. Naturingan tatay mong pinakamatinik sa babae, tapos ang anak niya, ang hina dumiskarte. Tumahimik ka nga dyan. Isang babae lang yun, pero hindi ibig sabihin na wala ako ibang babae na naikakama. Paabot na nga lang niyang alak. Tignan mo, bago tayo umuwi, may uuwi rin ako. Naku, baka bigla ka lang mahuli ng girlfriend mo. Yari na, paano ka na? Baliw na baliw ka pa naman sa kanya, di ba? Isa pa, Kuya Kaela, kapag hindi ka na nahimik, bubulagta ka rito. Babae lang yun, oh. Ang daming babae dyan na nagkakandara pa sa akin. Kaya ko pa nga mag-uwi ng 3 babae sa isang gabi nang hindi niya ako nahuhuli. Sa ilang taon na namin, ni minsan hindi yun naginala sa akin. Tandaan mo, mas magaling pa rin akong tumirada kaysa sa inyo. Wow! Ganyan dapat, pumapalag. Nagbibiro lang naman ako eh. Nakagalit ka na agad. O sige, dahil nandito ka, may papakilala ako sa'yo. Sandali lang ha, may bagong chicks dito eh. Nakita ko yung kanina kasama ng baby ko. Napatingin pa sa paligid si Sandro, naghahanap siya ng babaeng pwede niyang makasama. Hanggang sa lumapit sa kanila ang babae ni Kael, kasama ang isang batang-bata pang dalaga. Bago lang ito sa paningin ni Sandro, kaya alam niyang bago lang din ito sa kanyang trabaho. Maputi, makinis, palaki ang dibdib at balakang. Ganong klase ng babae ang gusto ni Sandro. Lalo na kung ikakama lang naman niya. Mukha ring inosente ang babae na nagpakilala bilang Suzy. Suzy, dito ka sa tabi ni Sandro. Ayan, single yan ha. Architect yan. Maraming pera yan dahil yan ang pinakamayaman sa aming lahat. Masyado ka naman yan. Kunwari ka pang pahambol eh. Nuknukan ka naman ng kayabangan. O sige, iwan muna namin kayong dalawa ha. Aalis kami ng baby ko. Umalis din ang dalawa. Hindi na kailangan pang tanungin ni Sandro kung saan sila pupunta dahil alam na niya ang gagawin ng dalawa. Isa lang ang babae na yon sa mga kabit ng kanyang pinsan. Kung si Sandro ay hindi nagtatagal sa iisang babae, ang pinsan naman niya ay pabalik-balik sa mga nagiging kalaguyo nito. Anong gusto mong inumin? Hindi po kasi ako masyadong umiinom, sir. Grabe ka, huwag ka na mag-sir sa akin. Sige na, pili ka na, ako na magbabayad. Bago ka lang dito, ngayon lang kasi kita nakita eh. Ilan taong ka na? Opo, kakasimula ko lang po kanina. 20 years old po ako.
Ang bata pa nga. Bakit dito ka nagtrabaho? Mukhang hindi ka naman sanay. Wala naman kasi ako mapapasukan dito eh. Elementary lang kasi ang natapos ko. Hindi rin ako marunong sa mga computer na yan, kaya hindi talaga ako makakahanap ng matinong trabaho. Nung nag-alok sa akin ng trabaho ang kakilala ko, kinuha ko na. Malaki rin naman kasi ang sahod dito. Kailangan ko rin ng pera para pantusto sa pamilya ko na nasa probinsya. May asawa ka na? May boyfriend? Wala po. Kakabreak lang namin ng boyfriend ko. Mga 1 taon na siguro. Kasi nahuli ko siyang nanloloko. Ikaw, totoo ba na wala kang girlfriend? Oo naman. Bakit ko naman ikakaila kung may girlfriend ako, di ba? 5 years na akong single. Masyado kasi akong busy sa career ko eh. Ang gusto ko kasi yung babaeng makikilala ko, siya na yung pakakasalan ko. Kaso bago ko siya pakasalan, gusto ko na mabibigyan ko siya ng magandang buhay. Gusto mo ng matinong babae pero nasa bar ka ngayon, tapos may ka-table na GRO. Hindi ko naman alam na kukuha ng babae si Kael eh. Tapos tingnan mo, iniiwan ako. Pero alam mo na may kabit si Kael. Gano'n naman na talaga siya. Kahit naman anong sabihin ko sa kanya, hindi naman yun makikinig sa akin eh. Ilang beses ko na siyang kinausap kaso ayaw naman niyang tumigil sa pambababae. Basta ako, kapag nagkaroon na ako ng girlfriend, hindi ko gagawin yung ginagawa ni Kael. Alam mo, bakit ko lulukuhin ng babaeng pinaghirapan ko mapasagot, di ba? Saka kapag mahal ko ang isang babae, talagang mahal ko. May ganyang klaseng lalaki pala. Ang alam ko kasi sa mga lalaki na nagpupunta sa bar, mga manloloko. Single sila kapag nasa loob ng bar, pero may mga asawa pala kapag nasa labas. Gusto mo ba ng Senomar ko? Saka ba nakatira para daling ko sa'yo bukas? Mukha pala akong manloloko sa paningin mo eh. Bad shot agad? Kasi imposible na single ka. Ang gwapo mo kaya, tapos ang ganda pa ng karir mo. Parang mga babae pa ang magkakandara pa sa'yo eh. Ganun pala ang tingin mo sa akin. Pero ako, sa totoo lang, hindi ko suportado yung mga manloloko na ganyan. Ewan ko kasi sa ngayon ang iniisip ko na lang yung babae na pakakasalan ko. Kasi okay na ako sa career ko eh. May sarili na akong bahay tapos may ipon din ako. Ibig sabihin, ang gagawin ko na lang ngayon humanap ng seryosong babae na makakasama ko habang buhay. Totoo naman ang sinabi mo na maraming nagkakandara pa sa akin. Pero hindi ko sila gusto. Hindi ko nakikita ang future kasama sila. Daming babaeng pumapalibot sa akin pero walang nakakuha ng atensyon ko. Pero ngayon, nakuha mo na. Ang daming mabubulaklak na salita na sinabi si Sandro sa dalagang kausap niya. Base sa nakikita niyang reaksyon ni Suzy, madali itong mapapasunod ng mga salita. Dahil naging punteriya siya ni Sandro, palagi na silang nagkikita at lumalabas, lalo kapag hating gabi. Dahil sinasabi ni Sandro na ganoong oras lang siya pwede dahil sa kanyang trabaho. Para mas makuha palalo ang loob ng dalaga, ipinasok ni Sandro sa matinong trabaho si Suzy. Sa isang tindahan ng pinsan niyang kumakampi rin sa kanyang panloloko. Alam niya na kapag naroon si Suzy, madali lang mapagtatakpan na may kasintahan talaga siya. Isang gabi, bago sila magkita ni Suzy, pinuntahan muna ni Sandro ang kanyang pinsan. Anong cellphone ba? Kahit ano na, yung pwede kong paglagyan ng isa kong account para hindi makita ni Suzy yung original kong account at mga picture namin ni Chantal. Tungina, lupit mo talaga ano. Kapag nang bababae ka, hindi nila nalalaman na kabit sila. Tapos yung totoo mong girlfriend, hindi man lang nalalaman na may iba kang babae. Anak ka nga talaga ng tatay mo. Dami mo sinasabi. Ano na, ibigay mo na yung isang phone. Magkikita pa kami ni Suzy. Lalabas kami ngayon, tulog na ang baby ko eh. Gamay na ni Sandro ang ganitong gawain. Ilang beses na niyang nagawa. Dahil hindi naman kasing talino ni Chantal si Suzy, alam ng binata na madali niya lang itong mapapasunod sa lahat ng gusto niya. Hindi katulad ni Chantal na ang dami niyang kailangang baguhin sa kanyang sarili para lang mapanatili niya ito sa kanya. Lumabas sina Suzy at Sandro. Nagpunta sila sa sinasabi ng dalaga na pasyalang gusto niya. Wow! Ang ganda naman dito! Grabe! Alam mo ba, dati nakikita ko lang to sa panaginip ko. Salamat talaga sa'yo, Sandro.
Alam mo, ang dami mong naitulong sa akin. Una, inalis mo ko doon sa trabaho na ayaw ko. Tapos ngayon, sinasamahan mo ko sa ganitong lugar. Ganyan talaga kapag gusto ko ang babae. Talagang ibibigay ko ang deserve niya. Hindi lang sa ganitong lugar kita kayang dalhin. Dahil kaya kitang dalhin kahit sa ibang bansa. Kakain tayo sa masarap na kainan. Mangangarap tayo ng para sa future natin. Totoo ba talaga na gusto mo ko? Kulang pa ba itong ginagawa ko para maipakita sa'yo na ikaw talaga ang babaeng gusto kong makasama habang buhay? Hindi lang kasi ako makapaniwala na may magkakagusto sa akin. Isipin mo, isang probinsyana na walang pinag-aralan ang mamahalin ng isang mayaman at poging lalaki. Parang sa pelikula ko lang to napapanood eh. Suzy, walang mali sa'yo. Wala akong pakialam sa pinagmulan mo o sa pinag-aralan mo. Minahal kita bilang ikaw. At mamahalin pa kita ng higit sa pagmamahal na natanggap mo sa iba. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon, ipapakita ko lalo sa iyo na mahalaga ka para sa akin. Na mahal kita, na ikaw lang talaga. Nakakainis ka naman. Para pa rin talaga akong nananaginip. Sa totoo lang, gusto na rin kita. Talaga ba? Ang ibig bang sabihin nito, sinasagot mo na ako? Oo. At sana huwag kang magbabago dahil pangarap ko rin na magkaroon ng isang masayang pamilya kasama ka. Nagpakita ng tuwa ang binata dahil sa sinabi sa kanya ni Suzy. Naging opisyal ang kanilang relasyon. Alam yon ng mga kaibigan at pinsan ni Sandro at alam nila na pangalawa lang si Suzy. At kung ano ba ang habol ni Sandro, pero lahat sila ay naging tahimik. Tuwing umaga, kapag walang pasok si Sandro, ang kasama niya ay ang tunay niyang nobya. Baby, ayos ka dyan. Picturean kita. Yun! Ganda talaga ng baby ko na yan. Hawakan mo yung bouquet na bigay ko sa'yo para mas lalo kang maging pinakamaganda sa lahat. Sus, ayun ka na naman. Binubola mo na naman ako. Hindi tignan mo. Sobrang ganda mo. Kaya ang daming tumitingin sa'yo eh. Pero sorry sila. Dahil akin ka lang. Post ko na to sa account ko tapos story ko pa. Sobra ka naman sa pagbalandra ng mukha ko. Bakit? Proud kasi ko eh. Sino ba namang hindi magiging proud, di ba? Kung pwede nga lang ipa-billboard pa kita eh. Ikaw talaga, wala kang ibang ginawa kundi puro kalokohan. Oo nga pala, birthday ni Dad sa Sunday. May family dinner, kaya pupunta tayo ha. Siyempre naman, hindi pwedeng mawala ako. Susunduin ba kita? Saan ka ba magstay? Sa kondo ko. 1 month ako doon dahil mas malapit sa office. Ang dami ko kasing inaasikaso ngayon eh. Kawawa naman talaga ang baby ko. Ay, oo nga pala. Di ba kilala mo si Claire? Yung boyfriend niya ata nakatrabaho mo noon. Ano bang pangalan nun? Yung kamukha ng pinsan mo. Si Justin? Oh, bakit? Ano meron sa kanila? Wala na akong balita sa mukong na yun ah. Hindi pa ba sila ikakasal? Hindi na matutuloy ang kasal nila dahil nagloko yung lalaki. Nahuli niya mismo sa kondo nila may kaseks. Talagang grabe daw ang panginginig niya. Tumawag pa nga siya sa akin nun eh. Kaya pinapunta ko sa kondo ko at dun siya nagiiyak. Imagine, 1 week na lang bago ang kasal nila nahuli niya pa. Nakikipagbalikan nga sa kanya, panayan sorry dahil siya naman daw talaga ang mahal. Isang pagkakamali lang daw yun. Tapos, ang sabi ko sa kanya, nahuli na nga niyang nagloko sa kanya bago sila ikasal, tapos gusto niya pang ituloy ang kasal nila. Kung niloko na siya, lolokohin siya ulit. Paraan na nga kako ni God na malaman niya ang panloloko ni lalaki bago ang kasal eh, para hindi siya matali. Oh, grabe naman pala yung lalaki na yun. Iba na talaga ang panahon ngayon, no? Sinayang niya yung 10 years relationship nila para lang sa ibang babae. Hindi pa siya makontento eh, pwede naman na silang mag-honeymoon after ng kasal. Buti na lang hindi nakipagbalikan si Claire. Ipakita niya talaga na di-deserve ng mga cheater ang second chance. Ewan ko ba kung bakit kailangan pa nilang maghanap na ibang babae, di ba? I mean, hindi ba sila nakukonsensya na lukuin yung babaeng sinasabi nilang mahal na mahal nila? Yun na nga. Kaya pati kami inis na inis dun sa lalaki. Kasi pati kami tinatawagan. Tinatawagan ka rin? I-block mo yun ha? Baka kapag nakita ko yung sapakin ko siya. Baka pati ikaw guguluhin.
Nakablock na siya. Gusto niya kasi na makumbinsi namin si Claire na makipagbalikan sa kanya eh. Aba sabi ko, no way! Hindi na binabalikan ng mga manloloko kasi hindi nagbabago ang mga yon, no? Ang sabi pa nga ni Claire, ilang beses na pala niya yun nahuli. Pero pinapatawad niya lang kasi nga mahal niya. Ay nako basta, ako kapag nalaman kong may babae ka, nako hindi kita patatawarin. Pwede pala kitang patawarin, pero hindi na kita babalikan. Teka, nadamay na naman ako. Matino akong lalaki, no? Kung nang babae ako, sana nahuli mo na ako. Sana hindi kita pinopost sa account ko. Kung makikita nila tong account ko, parang account mo na kasi puro mukha mo eh. Joke lang. Alam ko naman na hindi mo ako lolokohin eh. Nakikita ko rin naman na malaki ang respeto mo sa akin. Kasi kahit na ilang taon na tayo, talagang willing kang maghintay na maikasal muna tayo bago ang first kiss natin. Aba syempre, sobrang gago ko na ako ipagpapalit pa kita sa ibang babae. Saksakin na lang ako kung mawawala ka din naman sa akin. Ang daming pangako at mabubulaklak na salita ang sinasabi ni Sandro sa kanyang nobya. Lahat yon ay nagbumukhang natural kaya kahit na may iba siyang babae, hindi madaling mahalata. Nang matapos silang lumabas, nasa loob lang sila ng sasakyan habang hawak ni Chantal ang cellphone ng nobyo. Malaya itong nagtitingin ng kung ano-ano. At kampante naman si Sandro dahil wala namang makikitang kakaiba ang nobya. Umuwi na pala si Kuya Kael? May picture kasi kayo rito. Hindi naman yan umalis. May pinuntahan daw ba siya? Hindi ko pala nasabi sa'yo. Tumawag sa akin yung asawa niya, nagtatanong sa akin kung ilang araw kang wala. Kasi si Kuya Kael hindi pa raw umuuwi. Ano ata yun? Nung nag-travel kayo kasama iba niyong pinsan. Palawan? Nung nakaraan. Kasama ko nga siya noon. Nasabi ko sa iyo yun Magkakul pa nga tayo noon, di ba? Kaso ang bagal ng signal ko kaya hindi mo narinig. Saka umuwi naman na yun si Kuya. Alam mo naman asawa nun, parang palagi nanguhuli. Naaawa nga ako sa asawa nun eh. Kasi iniisip niya na baka raw kasama na naman yung babae niya. Ang sabi ko na lang, kung magkasama kayo, hindi mo naman hahayaan naman babae ang pinsan mo. Oo, hindi talaga. Kahit mas matanda siya sa akin, makakatikim yun. Agad na iniba ng binata ang kanilang usapan dahil baka may maitanong ang kanyang nobya. Nang maihatid na rin niya ito, nagpaalam na rin siyang uuwi. Pero ang totoo, makikipagkita siya sa kanyang pinsan. Tarantado ka talaga? Ginawa mo pa akong palusot sa asawa mo? Chill ka lang, insan. Bakit ka naman nagagalit? Hindi kasi ako papayagan nun kapag di ko ginamit ang pangalan mo. Pati kay Chantal nagtanong na. Ikaw pinapahamak mo ako eh. Kaya mo naman palusutan yun, ano ka ba? Tingnan mo nga na palusutan mo ngayon. May iba akong iniisip. May problema ako kay Kyla. Nabuntis ko siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pinalaglag na raw niya ang bata kaso masyadong makapit. Gago ka. Akala ko ba may protection kayo? Minsan hindi kami gumagamit. Ang sabi niya kasi nagpipil siya eh. Hindi ko naman alam na minsan pala nakakalimutan niya. Wala na kami magawa may nabuo na. Tinatanggal na nga yung bata kaso makapit. Hintayin mo na lang siya mga anak tapos ipaampun nyo. Ganito ang gawin nyo. Dapat sa malayong lugar siya mga anak. Huwag kayo sa ospital. Humanap kayo ng kumadrona na paanakin siya sa bahay. Tapos saka nyo dalhin sa ampunan. Tapos bumalik kayo rito. Depende na lang yan kung gusto nyo magsama na talaga kayo. Hindi pwede, ayoko. May asawa at mga anak ako. Mahal ko ang asawa ko, no? Sadyang nadala lang ako ng tukso dahil alam mo na, lalaki tayo eh. Di naman natin matatakasan yan, tukso na yan. Nagkaroon lang talaga ng sabit pero tama ka nga sa sinabi mo. Salamat sa idea. Tumulong pa si Sandro sa magiging plano nila para itago ang pagbubuntis ng kalaguyo ni Kael. Para makaalis sila papunta sa probinsya, kailangan ding magpaalam ni Sandro sa asawa ng kanyang pinsan. Kinausap niya ito at sinabi na isasama niya si Kael para sa isa nilang proyekto sa kumpanya. Nadaan naman ng binata sa pakiusapan ang asawa ni Kael. Ang susunod namang kakausapin ng binata ay ang kanyang nobya. Siguro mga 2 weeks lang kami dun. Wala akong pasok next week.
Gusto mo bang sumunod ako doon? Ang layo nun, baby. Mapapagod ka lang sa biyahe. Isa pa, hindi mo ma-enjoy ang pahinga mo. Mas maganda kung dito ka na lang muna or lumabas kayo ng friends mo. Di ba ang sabi mo sa akin, namimiss mo na sila? Alam ko na. Magpapabook ako ng resort sa Pampanga para mag-staycation kayo doon, ha? Mag-transfer din ako ng pera sa account mo para may panggastos kayo. Kasi kung susunod ka sa akin, puro trabaho lang ako doon. Hindi rin tayo makakagala, di ba? Hayaan mo, pagbalik ko, pupunta tayo sa Vietnam. Sure ka ba? Ingat ka doon ha. Huwag ka mambababae. Ano ko baliw? Para magkaroon pa ng ibang babae? Call na lang tayo palagi, ha? I love you. Kampante si Sandro na walang magiging aberya kung isasama niya rin si Suzy. 2 linggo yon. Kaya ipinagpaalam na rin niya ang dalaga sa trabaho nito. Nang makarating sila ng Misamis Oriental, may bahay na agad silang natuluyan. Planado na ang lahat dahil isang pagkakamali lang, malalaman ng asawa ni Kael ang nangyaring pagbubuntis ng kalaguyo nito. At dahil kasama si Sandro, madadamay din siya bilang kinukonsinti niya ang kanyang pinsan. Bakit parang ang layo naman ang pinuntahan natin? May kamag-anak ba kayo rito? Wala, hindi pa kasi kami nakakagala rito eh. Buti, hindi hahanapin ng asawa niya si Kael. Ikaw, dapat hindi mo kinukonsinti ang pinsan mo na samahan ng kabit niya. Nag-overthink na tuloy ako. Paano kung kinukonsinti ka rin pala niya para mambabae ka? Hindi ko yung kinukonsinti siyang sumama sa atin. Matanda na yan, may utak yan para malaman ko ano bang ginagawa niya. Isa pa, di rin naman ako papayag na magkaroon ako ng ibang babae. Swerte ko na kaya sa'yo. Tingin mo ba magpaplano ako ng magandang future kasama ka kung bala ko rin naman palang lukuhin ka? Hindi mo naman kasi maaalis sa akin na magduda. Lalo na ganyan na nakikita kong may kabit ang pinsan mo, pero wala ka namang ibang ginagawa para pigilan siya. Tapos, hinayaan mo pa siyang lumayo kasama ang babae niya. Sino ba namang hindi mag-iisip sa ganun? Sila kasal na, tapos nakatira pa sa iisang bahay, nagagawa pa ring lokohin ng lalaki. Tayo pa kaya nabibihira lang magkita dahil busy ka? Pinagdududahan mo ba ako? May nakikita ka bang iba kong ginagawa? Mali na ba kung yung pagkabisi ko dahil gusto kong mabigyan ka ng magandang kinabukasan, ha? Ang ganda ng pagpunta natin dito Tapos pagdududahan mo lang pala ako. O sige, tara na, muwi na pala tayo. Hindi na. Sorry na. Huwag ka kasi magsasalita ng ganyan sa akin. Hindi naman ako yung ex mo Kung manluloko siya, batarantado siya. Magkaiba kaming dalawa ha. Kasi ako seryoso ko. Hindi ko kailanman naisip na lukuhin ang babaeng mahal ko. Hindi ko gagawin ang ginawa ng tatay ko. Oo na. Naiintindihan ko naman. Sorry na. Nailihis kaagad ng binata ang pagdududa sa kanya ni Suzy. 3 araw lang dapat ang usapan ni Sandro at Kael, pero dahil kasama si Suzy, may nabuong plano ng pagnanasa sa binata. Halos mag-iisang buwan na rin silang may relasyon ni Suzy, pero wala pa ring nangyayari sa kanila. At sasamantalahin niya ang pagkakataon na ito para mapapayag ang dalaga. Sa ika-4 na araw nila sa bahay, sa labas lang natutulog si Sandro, habang mag-isa lang sa kwarto si Suzy. Isa yon sa paraan ng binata para magmukha siyang may respeto kay Suzy. Nang gabing patulog na si Sandro, bigla namang umulan. May tulo yata yung bubong. Mababasa ako niyan kapag natulog ako sa sala. Dito ka na lang kaya matulog sa loob ng kwarto. Sure ka ba? Iisang kama lang yan. Okay lang ba sa'yo na magtabi tayo? Boyfriend naman kita kaya wala namang problema doon. Tara na, dito ka na lang, kesa naman mabasa ka doon. Palihim ang ngisi sa labi ng binata dahil unti-unti nang nahuhulog si Suzy sa bitag. Noong una, hindi pa masyadong nagpapakita ng motibo si Sandro hanggang sa yumakap siya sa dalaga. Marahan ang mga haplos at halik niya rito para magsilbing paanyaya rin sa gusto niyang gawin. At nang mapansin niyang bumigay na si Suzy, doon niya isinagawa ang kanyang plano. Teka lang, Oh, bakit? Ayaw mo pa ba? natatakot lang ako.
Paano ko ibigay ko sa yung sarili ko tapos iwan mo ko? Sa totoo lang, kung may mangyayari sa atin, ito ang first time ko. Di kita iiwan dahil mahal na mahal kita. Kung anong mangyayari sa atin ngayong gabi, umasa ka na pananagutan kita. Pangako, hindi magiging basehan ang pag-angking ko sa'yo para lang iwan ka. Huwag kang matakot. Paano kung mabuntis mo ko? Kung may mabubuo man, pakakasalan naman kita. Nadala ang dalaga sa mga salitang yun at isinuko niya ang kanyang sarili sa lalaking minamahal niya. Sobrang tuwa ng binata. Hindi dahil mahal niya si Suzy, kundi may nadagdag na naman sa ipagyayabang niya. Nakakuha na naman siya ng panibagong babae na siya ang nakauna. Ilang beses nang may nangyari sa kanila sa 2 linggo nilang pananatili sa probinsya. Habang may ibang babae na kasama sa kama ang binata, ang tunay naman niyang nobya ay hindi niya pinapabayaan. Pinaparamdam niya kay Chantal na kahit nasaan siyang lugar, siya lang ang nag-iisang babae na mahal nito. Kada 3 araw, pinapadalhan niya ito ng bulaklak, katulad sa palagi niyang ginagawa. Nang bumalik sila ng Maynila, naiwan ang babae ni Kael. Dahil doon muna siya hanggang sa makapanganak siya. Pero ipinangako naman sa kanya ni Kael na susustentuhan siya habang nasa malayo siya at sa oras na manganak ang kalaguyo, pwede na ulit silang magsama sa Maynila. Isang hapon, magkasama na naman ang magpinsan at ang iba nilang mga barkada. Nagpapayabangan sila ng mga naging babae nila at mga naikama nila. Oh, paano ba yan? Isa lang yung akin pero talo na naman kayo. Virgin yun. Tung ina nito yabang no? Porket puro virgin ang nadadali. Aba, syempre anong gusto nyo? Makisawsaw ako sa babaeng marami nang sumausaw? Ayoko nang ganun no? Gusto ko yung pure. Gusto ko ako palagi ang una. Kayo kasi ang hihina nyo eh. Kung sino-sinong babae na lang. Wala na kayong pakialam kung pang ilan na ba kayo. Umiral na naman ang kayabangan mo no? Yung girlfriend mo ang isa kahit kiss sa lips di mo magawa 2 years na kayo nun. Ay, iba naman yun. Mahal ko yun eh. Siyempre kapag sa kanya, willing talaga ako maghintay. Yun ang gusto kong maging asawa eh. So, si Suzy wala lang talaga sa'yo? Ano naman mahihita ako sa babaeng yun? Kaya ako lang naman ginusto yun dahil ang laki ng dibdib at balakang. Hindi ko mahal yun oh. Kailangan ko lang siya para mailabas ang init ng katawan ko. Pero pagdating sa pagmamahal, siyempre nag-iisa lang ang baby ko. Bang klase ka talaga no? Kala ko pa naman gusto mo na rin si Suzy. Kung makapangako ka sa kanya tapos kung tulungan mo siya, kala mo talagang mahal na mahal mo no? May kailangan ako sa kanya. Para makuha ang loob niya, kailangan magmukha akong katiwa-tiwala. Ngayon na nakuha ko na, ano pa bang kailangan ko? Malamang wala na. So wala na rin ako may bibigay sa kanya. Makikipag-iwalay ka na? Depende pa yan. Kapag nagsawa na ako sa kanya o kapag may nakita na akong bago. Pwede rin kasi bala ko nang pakasalan si Chantal eh. Bumili na nga ako ng singsing. Kulang na lang yung proposal talaga. Hindi naman mahilig sa mga surprise si Chantal. Ang gusto nun kapag magpo-propose na ako sa kanya yung kaming dalawa lang. Gagawin ko yung next mansary namin. Ganito pala magmahal ang mga manloloko no? Ganyan-ganyan din ako dati bago kami magpakasal ng asawa ko eh. Tapos ngayon yung babae ko nagtatago dahil nabuntis. Ingat ka, baka makabuntis ka rin. Hoy, maingat ako. Hindi ako katulad nyo. Ilang araw pa ang lumipas, hindi na masyadong nagkikita sina Suzy at Sandro. Dahil ang buong atensyon ng binata ay nasa tunay niyang nobya. Palagi niya itong hinahatid sundo sa trabaho. At kapag wala silang pasok na dalawa, naggagala sila sa iba't ibang lugar. Hanggang sa nagpunta sila sa Vietnam, katulad sa pangako ni Sandro. Ang ganda talaga dito, no? Pang ilang balik na ba natin dito? 3? Una yung hindi pa tayo, tapos nung first anniversary natin. Naalala ko nung di pa kita girlfriend, ang sungit mo pa sa akin nun eh. Parang kapag nakikita mo ko, parang kumukulo agad ang dugo mo. Tapos malalaman ko na crush mo pala ako.
Hoy, ang kapal talaga ng muka. Hindi kita crush nun, no? Mainit talaga ang dugo ko sa'yo kasi ang hambog mo. Ang hangin mo pa. Akala mo lahat ng babae magkakagusto sa'yo. Alam ko kaya ka nagagalit sa akin dahil nagsiselos ka. Hindi mo alam, unang pakilala pa lang sa'yo ni Ate Rhea, crush na kita eh. Tapos nasabi ko sa sarili ko na magiging girlfriend kita at ikaw ang mapapangasawa ko. Kaya kahit 20 times mo akong binasted, aba, todo push at effort pa rin ako. Tignan mo ngayon, kahit na umiinit pa rin ang ulo mo sa akin, at least, girlfriend na kita. Ang kulit mo rin kasi eh. Yung 1 taon mong panliligaw sa akin at pagkaya mo sa mga pagpapahirap ko sa'yo, alam ko talaga na seryoso ka sa akin. Kaya ayun, sinagot na rin kita. Ang swerte ko na ikaw ang minahal ko dahil marespeto ka. Nung sinabi ko sa'yo na gusto ko ang first kiss natin ay sa mismong kasal natin, hindi mo ko pinilit. Talagang handa kang maghintay. Kaya tuwang-tuwa sa'yo ang parents ko. Sa totoo lang, ako ang swerte kasi minahal mo ko. Ang dami nagbago sa akin. Ang daming pangarap na gusto kong maabot dahil lahat yun para sa ating dalawa. Hindi ko na maisip ang buhay ko kapag wala ka. Ikaw lang ang babaeng nakikita kong makakasama ko habang buhay. Ang magiging ina ng mga magiging anak ko. Handa na sanang lumuhod ang binata para alukin ang kasalang kanyang nobya nang tumunog ang kanyang cellphone. Si Kael ang tumatawag sa kanya. Ayaw niya pa sanang sagutin pero sinasabi ng kanyang nobya na kausapin na niya ang sino mang tumatawag sa kanya dahil maaaring mahalagang bagay yun. Ano ba? Bakit ka tumatawag? Sinira mo moment ko, paluhod na ako eh. Paano hindi kita tatawagan? Ako ang kinukulit nitong isa mo pang girlfriend. Kanina pa nandito to sa shop. Pinagbabantaan pa ako na hindi siya aalis hanggat hindi ko sinasabi kung nasan ka. Mamaya darating ang asawa ko. Siguro naman ayaw mo rin mabisto ni Chantal, no? Nyeta naman, no? Palayasin mo yan. Kung pwede, pakaladkad mo yan palabas ng shop. Tarantado ka ba? Eh di mas lalo ako napahamak. Mamaya magsalita pa to, dalawa tayo madamay dito. Ikaw ang kumausap sa kanya. Sandali, pupuntahan ko siya. Ibibigay ko tong phone sa kanya. Di ka raw kasi matawagan eh. Wag mo ibibigay tong call. Baka tawagan niya ako gamit tong number ko. Sige, sabihin mo na lang after ng meeting ko, tatawag ako sa kanya. Puisit na Suzy yun. Papahamak pa kami. Sinisira niya ang magandang bakasyon ko kasama si Chantal. Nakakainis talaga. Baka sa mukha ng binata na naiinis siya. Kaya lumapit sa kanya si Chantal matapos na makitang ibinabana niya ang tawag. May problema ba? Naiinis lang ako sa mga katrabaho ko. Nasa bakasyon nga ako ngayon eh, tapos gusto nila ng meeting. Mukhang mahalaga yan dahil hindi ka naman magiging ganyang ka-stressed kung hindi. Tara na, balik na tayo sa hotel. Okay lang yan, pwede naman tayo lumabas mamayang gabi eh. Nasa bakasyon tayo, baby. Huwag kang magpapaka-stress, ha? Hindi pa rin maalis ang inis kay Sandro. Tama na sana ang pagkakataon para ayain ng kasal ang kanyang nobya, pero kailangan muna niyang maisalba ang sikreto nila ng kanyang pinsan. Dahil magkahiwalay ng kwarto ang dalawa, madali lang para kay Sandro na matawagan si Suzy. Kinuha ang isa niyang cellphone na nasa loob ng isa niyang sapatos. Babe, nasan ka ba? Samahan mo ko. Kailangan kita ngayon. Ano na naman ba yun? May inaasikaso akong trabaho, nasa ibang bansa ako. Inatake sa puso si tatay. Wala na si tatay, babe. Sobrang lungkot ko ngayon. Tapos hindi pa ako makauwi sa amin. Dahil kung uuwi ako, yung pera na ipapamasahe ko, ipapadala ko na lang sa bahay. Problema naman pala yan ng pamilya nyo. Bakit kailangan mo pa akong tawagan, ha? Alam mo ba na muntikan pa ako magkaproblema rito dahil sa'yo? Tapos manggugulo ka pa sa shop ni Kuya Kael. Sorry na. Hindi ko naman alam kung nasaan ka. Ilang araw na kasi tayong hindi nag-uusap. Yung mga chat ko sa'yo, hindi mo naman nakikita. Hindi ka na rin nagpupunta sa tindahan. Miss na rin kita. Tapos ngayon, kailangan ko ng karamay. Kaya mo na yung sarili mo. Kapag may ginagawa ako sa trabaho ko, ayoko sa lahat yung iniistorbo ko. Tapos ang gagawin mo lang magdadrama. Ano naman
magagawa ko kapag dinamayan kita magluksa ha? Mabubuhay ba ang tatay mo? Hindi naman, di ba? Istorbo ka eh. Sorry na. Huwag ka na magalit sa akin, please. Sorry na. Ay, bahala ka dyan. Agad na pinatay ni Sandro ang tawag. Pinatay niya rin ang cellphone at muli itong itinago sa loob ng kanyang sapatos bago ibinalik sa bagahe para kung papasok man sa kanyang kwarto ang nobya, wala itong makikitang isa pang cellphone. Sunod namang tinawagan ni Sandro ang pinsan. Kaka-bad trip talaga. Ang daming drama ng babaeng yun. Mukhang inuutakan pa ako eh. Gusto pa yata magbigay ako ng pera sa kanya para may maging pamasahe siya. Ano siya, sinuswerte? Di ako maglalabas ng pera para lang sa kanya, no? Umiiyak nga siya sa akin kanina. Hindi ko naman makomfort at baka ako naman ang malagot sa misis ko. Binigyan ko na lang siya ng 500. Ayaw pa nga umalis eh. Buti na lang nasabi ko na tatawagan mo na siya. Umiiyak nga sa akin? Nasa bakasyon ako kasama si Chantal. Anong gusto niya? Sa kanya ko itutuon ng atensyon ko? Nasira na nga niyang bala kong proposal eh. Eto tuloy, napabalik kami sa hotel. Ano nang balak mo kay Suzy? Pagbalik ko ng Pilipinas, makikipag-iwalay na ako sa kanya. Ayoko na. Nagsasawa na ako sa dami niyang drama sa buhay. Bahala na siya. Pasalamat na lang siya, tinulungan ko siya makaalis sa bar at magkaroon ng matinong trabaho. Kung hindi ko yung ginawa, malamang naging pokpok na rin siya. Ang daming masasakit na salitang ipinaratang ni Sandro kay Suzy na para bang hindi niya ito pinangakuan na siya lang ang babaeng mamahalin nito. Sa lahat ng araw ng pananatili nila sa ibang bansa, hindi kinausap ni Sandro si Suzy. At sa huling araw nila sa Vietnam, doon muling humugot ng lakas si Sandro para ayain ng kasal ang kanyang nobya. Habang kumakain sila, inilapag ng binata sa harapan ang maliit na kahon. Ano to, baby? Buksan mo. Bumungad sa dalaga ang isang mamahaling singsing. Kasunod nun ay ang pagluhod ni Sandro. Alam mo bang matagal ko na itong balak gawin? Ang daming kaba sa dibdib ko dahil baka hindi ka pa maging handa. Pero gusto ko nang dalhin sa next chapter ang relationship natin. Unang beses pa lang kita nakita, alam ko na agad na ikaw ang babaeng gusto kong pakasalan. Will you marry me, baby? Samahan mo ko. Planuhin natin ang future hanggang mag-retire tayo na magkasama. Para kang tanga. Ano nga? Oo naman. Yes. Papayag na ako magpakasal sa'yo at sasamahan kitang planuhin ang retirement natin. Walang paglagyan ang tuwa na nararamdaman ng binata dahil sa wakas ay pumayag na ang kanyang nobya na magpakasal sa kanya. Nakaplano na ang lahat. May nakalaan ng pera si Sandro para sa kasal nila at maging ang mga lupain at ari-arian na naipon niya na siyang paglilipatan nila kapag bubuo na sila ng kanilang sariling pamilya. Ibinalita agad nila ang nangyari matapos nilang makabalik sa Pilipinas. Masaya ang mga magulang ng dalaga para sa kanilang dalawa, maging ang mga kaibigan ni Chantal. Pero kahit na nagdiriwang sila, may kailangan pang ayusin si Sandro. Kailangan niyang patahimikin na si Suzy para hindi ito makagulo sa kanilang pagsasama. Ilang araw lang matapos nilang makabalik ng Pilipinas, nakipagkita ang binata sa isa niya pang kasintahan. Babe, I miss you. Alam mo ba na palagi kitang hinahanap-hanap? Masyadong mainit. Huwag mo nga ako yakapin. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ka makitungo sa akin? May nagawa ba akong mali? May problema ba tayo? Ha? Pumunta lang ako rito para makipag-iwalay sa'yo. Ha? Bakit? Ano ba nangyari? Ilang araw lang tayong hindi nagkita, di ba? Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Baka matulungan kita. Ano namang maitutulong mo sa akin? Sarili mo nga, hindi mo matulungan. Ayoko na. Akala ko ba, ang sabi mo sa akin, ako ang babaeng gusto mong pakasalan. Akala ko babubuo tayo ng pamilya natin. Ano nangyari? Baka pagod ka lang sa trabaho mo.
Huwag naman ganito, babe. Mahal na mahal kita. Alam mo naman na ikaw na lang ang meron ako, di ba? Ibinigay ko sa'yo pati ang sarili ko. Huwag naman ganito, babe. Wala naman tayo naging pag-aaway. Wala naman dahilan para maghiwalay tayo. Basta ayoko na. Hindi na kita mahal. Bigla na lang ako nagising na hindi na ikaw ang gusto ko. Hayaan mo, may mahanap ka pa ring iba. Yung lalaking deserve mo. Sa ngayon, gusto ko muna mag-focus sa sarili ko. Sa career ko. Busy ka ba? Feeling mo ba nagiging hadlang ako? Pwede naman ako mag-adjust eh. Mahal na mahal kita. Please naman, maawa ka naman sa akin. Huwag mo naman akong iwan. Iintindihin kita kung hindi ka makakapag-update sa akin. Basta huwag mo lang akong iiwan. Ikaw ang lalaking gusto ko. Wala nang masihigit pa sa'yo. Kailangan muna natin maghiwalay. Focus ka na lang din muna sa sarili mo. Kilalanin mo muna kung sino ka ba talaga. Tapos kapag naging maayos na ang mga sarili natin, baka doon pwede na. Sa ngayon, ayoko na muna makipagrelasyon. Tama na muna to. Dito na lang tayo matatapos. Walang maramdaman na sakit si Sandro dahil sanay naman siyang makipaghiwalay sa ibang babae matapos niya itong magamit. Kaya kahit na lumuhod sa harapan niya si Suzy at magmakaawa na huwag siyang iwan, baliwala lang ito sa kanya. Matapos niyang makipag-usap kay Suzy, nagpunta naman siya sa kanyang pinsan para ibalita ang nangyari. Talagang hiniwalayan mo na ha? Ibig mo sabihin yan, magbabago ka na talaga kapag ikinasal ka na? Magbabago? Bakit kailangan ko pa magbago? Matapang talaga kapag hindi pa nahuhuli kahit na isang beses, no? Kung hindi ka naman pala magbabago, bakit nakipaghiwalay ka pa kay Suzy? Ayoko na sa kanya eh. Ang boring na niya. Ang dali niya nang makuha. Tapos wala pa siyang ibang ginawa kundi magdrama. Alam mo yung typical na probinsyana? Ayoko nang ganun. Tama na yung may naibigay ako sa kanya. Huwag na natin pag-usapan yan. Hayaan mo na siya sa buhay niya. Kapag nagpunta yun dito tapos hahanapin ako, wag na wag mo sasabihin kung saan ako nakatira ha. Baka mamaya magpunta yun sa kondo. Bahala siya. May mahanap pa naman siyang ibang lalaki. Sadyang walang pagpapahalaga si Sandro kay Suzy. Itinago muli ni Sandro ang isa niyang cellphone para hindi na siya matawagan pa ni Suzy. Habang lumilipas ang mga araw, nagiging abala ang magkasintahan na asikasuhin ang kanilang nalalapit na kasal. Isang araw, nagtungo si Chantal sa bahay ng kanyang nobyo. Dala niya ang ilang mga gamit para sa kanilang kasal. Ang kalat naman dito? Ay, sabi ko sa kanya kapag may mga labahin siya, ilagay na agad sa laundry basket eh. Ay naku, yari ka sa akin mamaya pag uwi mo. Magdadadaldal talaga ako. Ilang sandali pa ay may narinig siyang pagkatok. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang isang dalaga. Yes? May kailangan ka? Hinahanap ko lang sana si Sandro. Sorry, hindi ko alam kung tama ba itong napuntahan ko. Oo, dito yon. Anong kailangan mo sa fiancé ko? Ha? Fiancé? Parang ikakasal na kayo, ganon? Yes. Parang medyo nagulat ka, no? Sino ka ba? Ikaw ata yung tinutukoy niyang tagalinis ng kondo niya. Ngayon ka pala pupunta. Napaaga yata ako. Ang kalat sa loob sobra. Tara, pasok ka. Ang bata mo pa pala. Ang akala ko naman nasa 40s na yung tagalinis niya rito. Pasensya ka na ha. Ganyan ba kakalat ang palagi mong nililinis? Palagi kasing busy yun. Tapos palagi pang nagmamadali. Ang ibig sabihin, ikakasal na pala si Sandro? Matagal na ba kayo? Magti 3 years na rin kami. Alam mo, sobrang consistent nun. Kahit na busy siya sa trabaho, hindi niya nakakalimutan mag-update sa akin. Palagi pa siyang tumatawag. Tapos palaging nagbibigay ng gifts, flowers, tapos kung saan-saan kami nagpupunta. Ay, feeling close naman ako masyado. O sige, wait lang ha, tawagan ko siya, sabihin ko nandito ka.
Hindi na kumibo pa si Suzy. Naghintay na lang din siya kung darating si Sandro. Hindi niya pa alam ang buong kwento sa pag-iibigan ng dalawa. Pero sa pagkakataon na malaman niyang ikakasal na ang lalaking mahal niya, labis siyang nasaktan. Hello, baby. Andito ako sa kondo mo. Nandito yung maglilinis. Maglilinis? Oo. Ano ba pangalan nito? Be, ano pangalan mo ulit? Suzy po. Ayun, Suzy daw. Alam mo ba na ang kalat ng loob ng kondo mo? Yung mga damit mo kung saan-saan na lang nakasampay. Ano? Anong ginagawa niya dyan? Teka, uwi ako. Hindi na nakapagsalita pa si Chantal dahil nagmamadali ang kanyang nobyo na patayin ang tawag. Bumalik naman siya sa kinauupuan niya kanina habang si Suzy naman ay pakunwari na nagliligpit na ng mga gamit, pero ang totoo ay pinagmamasdan niya lang ang tunay na kasintahan ng lalaking kanyang minamahal. Ilang sandali lang din ay dumating na si Sandro. Baka sa mukha niya ang takot dahil alam niya na sa oras na malaman ni Chantal ang buong katotohanan, hihiwalayan na siya nito. Ay baby, nandito ka na? Wait lang ha, maliligo lang muna ako. Ang lagkit ko na eh. May sasabihin pala ako sa'yo tungkol dun sa gown. Pagkaalis ni Chantal, agad na hinila ni Sandro palabas si Suzy. Ano bang ginagawa mo, ha? Sino nagsabi sa'yo na dito ako nakatira? Si Kuya Kael ba nagsabi sa'yo? Ang ibig sabihin, sa 3 taon yung relasyon, 4 na buwan doon niloloko mo siya, habang niloloko mo rin ako. Bakit? Akala ko ba mahal mo ako? Kaya naman pala nakikipaghiwalay ka. At kahit anong pagmamakaawa ko sa'yo, ayaw mo akong pakinggan. Hindi totoo na gusto mo mag-focus sa sarili mo. Dahil ang totoo, ikakasal ka na. Ano namang pakialam mo, ha? Hiniwalayan na kita kaya wag ka namang gugulo sa relasyon namin. Hindi kita mahal. Hindi kita minahal. Oo, inaamin ko na ginamit lang kita. Pero nagpagamit ka rin naman, di ba? Hindi kita magugustuhan dahil anong klaseng babae ka ba, ha? Isa ka lang namang hostess na iniligtas ko para maging tindera. Ganyan talaga mga probinsyana no? Umaasa na may Prince Charming silang makikilala pagdating nila ng Maynila. Nakita mo naman siguro yung totoong mahal ko. Nakita mo kung anong klase ng babae ang tipo ko. Ang layo mo sa kanya, di ba? Mula sa pamilyang pinanggalingan niya hanggang sa propesyon na meron siya. Hindi mo kayang pantayan yun. Kaya tigilan mo ang pagiging ilusyonada mo. Walang iya ka! Hindi ka rin naman nararapat sa kanya. Hindi siya para sa manloloko at manggagamit na lalaki na nagtatago bilang perpektong kasintahan. Habang pinaparamdam mo sa kanyang mahal na mahal mo siya, nakikipaglaro ka ng apoy sa ibang babae. Masyado siyang mabuti para sa'yo. Aaminin ko sa kanya kung sino ba talaga ako. Sira naman na ang pagkatao kung ginamit mo, kaya wala kang karapatang maging masaya. Kung hindi ko naisalba ang sarili ko laban sa'yo, isasalba ko ang ibang babae. Aaminin ko sa kanya ang lahat, lalo na ang pagbubuntis ko. Wala kang sasabihin sa kanya. Hindi mo sisirain ang mga plano at pangarap ko. Alam kong ginagamit mo lang yung pagpapanggap mong buntis ka para manipulahin ako. Kaya kong patunayan na buntis ako. Kaya kong patunayan sa kanya na may naging relasyon tayo. Ewan ko na lang kung mabawi mo pa siya dahil isa kang hayop. Dapat sa mga lalaking manloloko, nagdurusa kayo. Wala kayong karapatang maging masaya. Hindi kayo pwedeng matahimik habang may mga kababaihan kayong niyurakan ng pagkatao. Hindi ko yan, anak. Malandi kang babae, di ba? Isa kang pokpok, kaya wag mo ipapaako sa akin ang anak ng kung sinong lalaki mo. Hindi ako magkakaanak sa gaya mo. Hayop ka! Matapos ko ibigay sa'yo ang sarili ko? At alam mo, ikaw ang nakauna sa akin. Sasabihin mo yung mga salita na yan? Alam mong ikaw lang ang naging lalaki ko. Ipalaglag mo yung bata na yan. Hindi yan mabubuhay para maging sagabal sa akin. Hindi ko naman hihingiin na magpakaama ka sa kanya. Kaya ko siyang buhayan ng wala ka. Pero kailangan din malaman ng babaeng pakakasalan mo kung anong klaseng lalaki ka para may pagkakataon pa siyang makatakas. Natigilan sila nang marinig ang boses ni Chantal. Hinahanap nito si Sandro.
Nang magtangka si Suzy na magsalita, agad siyang hinigit sa kanyang buhok at tinakpan ang kanyang bibig. Hinila rin siya nito papunta sa fire exit. Huwag kang magkakamali na magsalita dahil sinasabi ko sa'yo, kaya kitang patayin. Nagpumiglas ang dalaga para makawala sa pagkakahawak sa kanya ni Sandro. Pero sa ginawa niya ay nawalan siya ng balanse. Nahulog siya sa hagdan. Tulong! Tulungan mo ko! Ang baby ko! Tulong! Babaliwalain lang sana ni Sandro ang dalaga pero may dalawang babae na paakyat. Sinabi na lang ni Sandro na nakita niyang nalaglag ang babae. Tutulungan niya sana ito pero hindi na niya naabot. Nang makita nila ang dugo ang dalaga, agad nila itong tinulungan. Dahil hindi pwedeng basta na lang umalis ang binata, pinakiusapan niya ang kanyang pinsan na sumunod sa ospital para malaman kung ano ang kalagayan ni Suzy. Ilang araw pa ang lumipas, nagkakaroon na ng pagdududa si Chantal. Dahil pakiramdam niya ay may kakaiba sa babaeng nakilala niya. Nag-iiba kasi ang tono ng pananalita ni Sandro kapag tinatanong niya ito. Sure ka ba, baby, na okay lang si Suzy? Bumalik na ba ulit siya para maglinis sa kondo? Hindi na. Iba na ang kinuha kong maglinis. Naiinis ka ba sa akin? Nagtatanong lang naman ako sa'yo Paano kasing hindi ako maiinis? Alam mo na nga ang dami ko iniisip tapos tanong ka pa rin ng tanong tungkol sa babaeng yun. Hayaan mo na siya kung ano mang ginagawa niya sa buhay niya. Oo na, sige na. Masyado ka naman diyang stressed. Bababa na ako ha. Sabihan mo na lang ako bukas kung anong oras mo ako susunduin. I love you. Dahil sa dami ng iniisip ng binata, nakipagkita ulit siya sa kanyang pinsan na nasa isang bar. Nagsisimula na itong mag-inom kasama ang ilan nilang mga kaibigan. Oh, shot mo na yan. Hayaan mo, normal lang yan. Ganyan talaga ang problema ng mga pogi. Huwag mo na isipin si Suzy. Ang mahalaga, hindi na tuloy yung pinagbubuntis niya. Mabuti nga siya, nahulog lang sa hagdan, nalaglag na yung bata sa tiyan niya. Safe ka na dun basta walang bata. Kaya kaya mo na yung malampasan. Basic problem lang yan ng mga cheater. Bad trip kasi yung babaeng yun Naiinis lang ako kasi kilala na siya ni Chantal. Paano kung bigla silang magkasalubong, di ba? Halatang baliw na ang probinsyanang yun Ay, ito pa pala. Mukhang nabaliw na nga talaga si Suzy. Alam mo ba, di ba friend niya yung baby ko? Minsan daw, tinawagan siya ni Suzy. Tapos nagsasalita ng kung ano-ano. Sabay may tinatawag siyang anak niyo raw. Tapos ito pa tinanggal na raw yun sa tindahan dahil hindi na makausap ng matino. Sana nga mabaliw na siya para hindi na rin siya paniwalaan ni Chantal kung sakali man na magsusumbong siya. Panira siya ng relasyon. Wisit na babae yun. Pipigilan niya pa ang kasal namin. Abot mo nga yung alak. Hinay-hinay ka lang. Baka mamaya malasing ka ng tuluyan dyan. Ang bilis mo pa naman tamaan ng alak. Kalma mo lang. Para namang hindi ka sanay na may babaeng nagkakandara pa sa'yo. Yung mga babae na yun, hindi nila alam kung saan ako nakatira. Hindi nila nakilala si Chantal. Itong baliw na probinsyanang pokpok, alam niya kung saan ako matatagpuan. Tarantado ka kasi. Sinuplong mo ko. Ay, tinakot niya ako Sa kamali ko ba na makikita niya rin si Chantal? Di naman kamo yung masyado nagpupunta sa kondo mo. Hayaan mo na, nalampasan mo naman Tignan mo malapit na kayo ikasal. Next month na. Siguro naman hindi namang gugulo si Suzy. Hindi na nga namin alam kung nasa na yun ngayon Baka baliw na palaboy-laboy na lang yung sa kalsada. Yun na nga ang problema ko. Malapit na kami ikasal. Paano ngayon yan kung bigla na lang makita ni Chantal sa labas yung baliw na yun? Kilala mo naman si Chantal, di ba? Sa sobrang maawain niya, makakita lang ng kakilala niya na naghihirap, halos gusto nang ampunin. Ay, buwisit talaga. Nagpatuloy na nag-iinom ang binata habang sinisiraan at pinagmumumura niya rin ang kanyang dating kalaguyo. Hanggang sa bigla na lang siyang namilipit dahil sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Uy, insan, ayos ka lang ba? Sakit na sigmura ako. Parang umihilab ang abdi. Ayun na nga ba sinasabi ko Naparami naman yata ang inom mo. Ito, magtubig ka muna.
Inantabayanan nila kung ano ang nangyayari kay Sandro. Dahil patuloy siyang sumisigaw sa sakit, napilitan na silang dalhin siya sa ospital. Tinawagan din nila si Chantal para ipaalam ang kalagayan ng kanyang nobyo. Kahit na 10 oras na ng gabi at maaga pa ang pasok niya sa trabaho, pinuntahan niya pa rin ang kanyang nobyo na hirap na sa kanyang pinagdaraanan. Hindi ko alam na sumama sa inyo si Sandro. Wala siyang sinabi sa akin. Ang akala ko natutulog na siya eh. Sorry na, ako ang nagyaya sa kanya eh. Saglit lang naman sana kasi gusto ko lang ng kasama. Gusto ko lang may kausap. Pinilit ko lang siya. Alam mo naman kuya na mahina ang tiyan niya sa alak, di ba? Kaya nga bawal siya. Hindi ko alam kung anong oras tatalab yung gamot na ininject sa kanya ngayon. Umabot hanggang kinabukasan pero hindi pa rin nawawala ang sakit ng sikmura ni Sandro. Dahil nagbabantay ang dalaga sa kanyang nobyo, hindi na siya nakapasok sa kanyang trabaho. Nasa ibang bansa ang mga magulang ni Sandro, kaya walang ibang magbabantay sa kanya. Ang isa naman niyang kapatid, hindi rin siya mahaharap dahil meron itong mga anak na inaasikaso. Ayan, ang tigas naman kasi ng ulo mo eh. Ilang alakan na inom mo? Konti lang. Hindi naman marami ang nainom ko. Hindi marami. Pero hindi ka na makagalaw dyan sa sakit. Hindi tumatalab yung gamot na tinurok sa'yo. Ayoko naman na magpalit ng gamot mo dahil baka bigla ka namang mamatay. Huwag ka nang magalit, baby. Uwi na lang tayo. Hindi ka pwedeng umuwi dahil hindi pa humuhupa yung sakit ng sikmura mo. Sandali lang tatawagan ko si Daddy para mailipat ka ng ospital. Lalabas ako ha, walang signal dito sa loob eh. Ang sakit talaga. Ayoko na. Please Lord, pagalingin mo na ako. Habang mag-isa ang binata sa loob at nakahawak sa kanyang sikmura na palala ng palala ang paghilab, may pumasok na isang babae. Si Suzy yun. Pero hindi na ganon ang kanyang itsura. Malaki ang ibinagsak ng kanyang katawan. Nawala na rin ang kanyang ganda at mukha siyang baliw na pagala-gala lang sa kung saan. Anong ginagawa? Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na! Masakit ba? Bakit parang kulang ba ang sakit? Hindi ako nasisiyahan. Tulong! Hindi ko na to kaya! Hihingi ka ng tulong sa mga tao na hindi ka naman maghagamot? Yang sakit na nararamdaman mo ang palatandaan ng sakit na ibinigay mo sa akin. Huwag ka mag-alala. Hindi pa natatapos dito ang lahat. Hindi ka magiging masaya. Hindi ka matatahimik. Sinisigurado ko sa'yo na kung paano mo ako sinira, ganon din kita sisirain. Umalis ka na rito, baliw ka! Wala kang masisira dahil hindi kita papayagan. Kasakit! Umihilap na sobra ang tiyan ko! Ganyan ang gusto kong makita. Yung hirap na hirap ka. Sige, sumigaw ka pa sa sakit. Ganyan din ako sumigaw nung namatay ang anak ko dahil sa kagagawan mo hayop ka. Huwag ka mag-alala. Magtatagal naman ang buhay mo eh. Magtatagal kang halos minu-minutong pinapatay. Palagi ako nasa tabi mo. Nagmamasid sa'yo. Nagiging masaya sa pagdurusa mo. Tunay nga ang sinabi ni Suzy dahil kahit saang ospital mapunta ang binata ay palagi niya itong nakikita. Wala ni isa sa mga doktor ang nakapagpagaling kay Sandro. Inubos na nila lahat ng pera na meron sila pero walang makatukoy ng kanyang sakit. Dahil sa nangyayari sa binata, hindi natuloy ang kanilang kasal. Palaging nagbabantay si Chantal sa kanyang nobyo. Awang-awa siya sa tuwing sisigaw ito dahil sa sakit na nararamdaman. Dahil wala namang nagagawa ang mga doktor, inuwi na lang si Sandro sa kanyang bahay. Kumuha rin ng magbabantay sa binata lalo na kapag may trabaho si Chantal. Isang araw, habang nasa elevator si Chantal, may sumakay na isang babae at para itong baliw.
Hindi niya mamukhaan kung sino dahil sa gulugulong buhok at marungis na mukha. Lumabas ang babae sa kaparehas na palapag na pupuntahan niya. Hindi naman nagtaka si Chantal dahil may mga kapitbahay naman doon. Pero bago pumasok sa loob, bumulong ang babae at sinabi sa kanya na mag-iingat siya sa kanyang nobyo dahil may lihim itong itinatago sa kanya. Pagpasok niya sa loob, sinabi niya agad yon kay Sandro. Kinikilabutan talaga ako sa sinabi niya. Tumaas ang balahibo ko. Baliw yun. Kaya huwag mo siyang pakikinggan. Alam mo ba, nakausap ko si tita. Tapos ang sabi niya sa akin, magpatingin daw tayo sa albularyo dahil baka may gumagawa ng masama sa'yo. Alam mo yun, parang kulam ata ang sabi ni tita. Bukas nga magpapasama ako kay Sharon. Pupuntahan namin yung sa napanood namin na albularyo. Alam ko na hindi ka naniniwala kasi kahit naman kami hindi rin naniniwala eh. Pero wala namang masama kung pupunta kami, di ba? Labas sa paniniwala ng kanilang pamilya ang kulam. Pero dahil misteryoso ang naging sakit ni Sandro at kahit na ang mga eksperto sa medisina ay hindi siya magamot, wala silang ibang pagpipilian kundi lumapit sa mga tinutukoy nilang mga peking doktor. Unang punta pa lang nila, sinabi na ng albularyo na malakas ang kulam na ginawa kay Sandro. Hindi raw basta-basta ang gumawa nun dahil para bang may nakaugnay sa kanilang dalawa at galit ang naging sanhi nito. Inutusan sila ng albularyo na dalhin nila si Sandro sa susunod na Huwebes. Sinunod naman nila yon para mas lalong makita kung ano ang pwedeng gawin para gumaling na ang binata. Kinausap siya, nagtanong ng mga tao na posibleng may galit sa kanya para gumawa ng ganong klase ng paghihiganti. Wala akong kilala. Wala naman akong nakakaaway. Ang sabi ng albularyo, malaki ang posibilidad na babae ito. Babae? May iba ka bang ginawa ng masama na babae? Wala. Wala akong ibang kilala. Muling isinagawa ng albularyo ang pag-oorasyon para makipag-ugnayan sa taong kumulam kay Sandro. Dahil sa ginawa niya, mas lalong lumakas ang hiyaw ng binata dahil sa hindi niya maipaliwanag na klase ng sakit. Yakap na lamang ang naging paraan ni Chantal para bigyan ng simpatya ang kanyang nobyo. Habang tumatagal ang tila pakikipag-usap ng albularyo sa mangkukulam, tumatagal din ang sakit na nararamdaman ni Sandro. Ilang sandali pa, tumigil ang albularyo at dumilat siya. May sakit pa ring nararamdaman ang binata. Agad ding nauubos ang kanyang lakas. Ano na pong nangyari? Tulungan niyo po ako. Hindi ko na po talaga kaya. Sobrang sakit. Malungkot ang balitang ibinahagi ng albularyo. Sinabi niya na hindi niya kayang labanan ng mangkukulam. Masyadong malakas ang galit na nararamdaman nito. At sinabi niya rin na nakausap niya ang babaeng gumawa nito kay Sandro. Ang babae na yon ay babaeng niloko niya kapalit ng pag-angkin ng katawan nito. At si Sandro din daw ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang anak at kung bakit tuluyang nasira ang kanyang buhay. Kung nasa ang kadiliman mapunta ang babae, doon niya rin dadalhin ang binata. Hindi makapaniwala si Chantal sa kanyang mga narinig. Para pagtakpan ang ginawang pagkakamali ni Sandro, sinabihan niyang sinungaling at mapagpanggap ang albularyo. Hindi naman nagbitaw ng paninira laban sa kanya ang matanda. Sa halip ay si Chantal ang pinagsabihan nito. Kung aalamin niya lang daw ang buong katotohanan sa ginawang panloloko sa kanya ng nobyo, mauunawaan niya kung bakit galit na galit ang nangkulam sa binata. Umuwi sila nang hindi kumikibo si Chantal. Labis siyang nasasaktan kahit na hindi niya pa rin alam kung ano ba ang katotohanan. Baby, huwag ka maniniwala sa kanya. Pakiramdam ko, gusto lang talaga niyang hiwalayan mo ko. Siguro dahil akala niya magiging baldado na ako. Ano ba ang totoo, Sandro?
Naguguluhan ako. Paano kita lulukuhin kung mahal na mahal kita? Alam mo naman na ginagawa kong lahat para ipakita sa'yo na... Ang sakit! Sobra! Namilipit na naman sa sakit ang binata. Dahil hindi niya ito kinaya, napasuka siya ng dugo. Nataranta naman si Chantal, kaya dinala ulit siya sa ospital. Kung ano-ano na lang ang itinurok sa binata, pero wala talagang nagpapatigil ng paghihilab ng kanyang tiyan. Dahil walang ibang tutulong kay Chantal na alagaan ng kanyang nobyo, tinawagan nito si Kael. Grabing ipinayat ni Sandro. Nakakaawa naman ang pinsan ko. Alam mo bang galing kami sa albularyo kanina lang? May sinasabi sa akin ng albularyo na babaeng galit na galit kay Sandro dahil siya raw ang sumira sa buhay ng babae na yon. May kilala ka ba? Ha? Uy, wala. Hindi ko alam yung mga ganyan. Kuya, aminin mo na lang. Wala rin naman na tayong magagawa, di ba? Andiyan na si Sandro. Naghihirap na siya dahil sa galit ng babae. Ano? Kilala mo ba kung sinong gumawa sa kanya niyan at kung bakit galit na galit sa kanya ang babae? Kasi kung mababaw na dahilan lang naman, baka madaan ko pa sa pakiusapan ng babae. Noong una ay ayaw ni Kael magsalita hanggang sa inamin na niyang may naging babae si Sandro at si Suzy yun. Nanlalamig ang buong katawan ni Chantal habang naririnig niya ang kwento ng pinsan ni Sandro. Maging kung paano namatay ang bata sa sinapupunan nito. Nang malaman yon ng dalaga, wala siyang ibang ginawa kundi ang umiyak. Hindi niya kayang harapin ang nobyo dahil maging siya ay galit ang nararamdaman. Umuwi siya ng bahay mag-isa habang si Kael at ang nagbabantay kay Sandro ang naiwan sa ospital. Sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Dahil kung hindi pa magkakaganoon si Sandro, marahil ay patuloy pa rin nakatago ang kasalanan na ginawa niya. Naaawa rin siya sa babaeng ginamit ng nobyo at kung ano ang dinaranas nitong sakit, lalo na sa pagkawala ng kanyang anak. Galit na galit sa manloloko si Chantal, kaya kahit na mahal niya ang nobyo, hindi magiging sapat na dahilan ang sakit nito para patawarin niya at palampasin ang panloloko sa kanya. 1 linggo pa muna ang pinalipas ni Chantal bago niya nagawang harapin ang nobyo. Naghahalo pa rin ang galit at sakit. Baby, bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Miss na kita. Ito na rin ang huling beses na magkikita tayo. Nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Alam mo naman kung gaano ko kagalit sa mga manloloko, di ba? Alam mo, hindi ko naman susukuan yung sakit mo eh. Dahil gusto ko na sabay tayong lalaban. Pero ngayon, ayoko nang lumaban kasama ka. Traidor ka, Sandro. Ano bang sinasabi mo? Huwag mong paniwalaan ang albularyo na yun. Itigil mo na tong kasinungalingan mo. Alam ko na ang lahat, kaya wag mo na itanggi pa. Bakit ganon? Mahal na mahal mo ka mo ko, pero ang ginawa mo, pinaikot mo ako sa salitang pagmamahal. Ni hindi ko man lang nahalata kasi tinatrato mo ako ng tama habang may ikinakama ka palang iba. Ang masaklap, inosenteng babae rin na nadala ng mga matatamis mong pangako. Napakasama mong tao. Sorry baby. Hindi ko naman yun mahal. Ikaw lang ang mahal ko. Huwag mo akong iiwan. Hindi mo alam kung ano ang pagmamahal. Dahil kung mahal mo ko, hindi ka hahanap ng iba. Hindi ka makakabuntis ng iba. Grabe ang pagtatago na ginawa mo. Tapos tinatanggi mo pa nung una. Hindi na kita kayang pabalikin pa sa buhay ko. Ayoko na! Wala nang hinintay na salita ang dalaga dahil agad siyang lumabas. Kahit na anong pagtawag ni Sandro, kahit na anong paghingi niya ng tawad sa babaeng mahal niya, hindi na niya ito nagawa pa, lalo pat may desisyon na ang dalaga na tuluyang tapusin ang kanilang relasyon. Katulad nga ng sinabi ni Chantal, yun na ang huling beses na makikita siya ni Sandro. Ilang buwan na ang lumipas,
Nawawalan na ng gana ang binata na mabuhay. Lalo pat nabalitaan niyang nasa ibang bansa na ang kanyang dating kasintahan. At kahit si Kael ay hindi na nito kinakausap pa. Ang dami niyang pinanghihinayangan sa buhay niya, ngunit huli na ang lahat. Wala nang Chantal na babalik pa sa kanya. Wala na siyang kahit na ano. Isang hapon, habang nakahiga lang ang binata at tila ba namamanhid na ang buong katawan sa sakit, muling nagpakita sa kanya si Suzy. Masaya ka na ba? Na wala ng babaeng mahal ko? Na nahihirapan na ako ngayon? Sige, papayagan na kitang patayin ako. Bakit kita papatayin? Hindi ko tatapusin ang paghihirap mo. Sabay tayo sa galit at sakit. Sabay nating damahin lahat. Hanggat masakit ang buong pagkatao ko, masakit din ang sayo. Wala itong katapusan. Kahit pa magmakaawa ka sa kamatayan mo, hindi ka na makakatakas. Ganito ang dapat na nangyayari sa mga taong hindi makontento. Sapat lang na paghigantihan ng mga manloloko. Muling napasigaw sa sakit ang binata. Tunay ngang masakit ang lahat sa kanya. Ang buhay na dati gamit niya para sa panloloko ng mga kababaihan, isang klase na ng buhay na nais niyang wakasan. Palagi siyang umiiyak. Palagi niyang iniinda ang sakit. Palagi niyang hinahanap ang babaeng mahal na mahal niya, pero kahit na sa tawag ay ayaw siya nitong kausapin. Sa mga nangyayari kay Sandro, ang dami niyang napagtanto sa buhay. Ang mga pagsisisi na naiisip niya, kailanman ay hindi na niya mababago pa. Wala siyang kakayahan na hilingin na ibalik ang nakaraan nang sa ganon ay ititigil na niya ang pagiging manloloko. Ang lahat ng nangyayari sa kanya ay resulta lamang ng kanyang mga ginawa. Meron talagang mga tao na nais magbago kung kailan wala na silang pagkakataon. Ang mga tao kasing manloloko, iniisip nila na kaya nilang kontrolin ang lahat ng taong nagmamahal sa kanila. Ang hindi nila alam, may mga matatapang na taong kayang iwan sila kahit na mahal sila. Huwag maging manloloko, lalo na sa mga taong labis na nagmamahal sa'yo. Huwag na huwag ring maging mapaglaro ng damdamin ng iba at kapag hindi na kailangan ay itatapon na para bang basura. Ang pagmamahal ay isa ring tiwala at kapag sinayang mo yon, may sugat kang iiwan na matagal maghihilom. Hindi ka lang gumagawa ng kasalanan sa iyong karelasyon dahil gumagawa ka rin ng pinsala sa pagkatao ng taong nagtiwala sa iyo. Ang lahat ng iyong ginagawa ay may karampatang kaparusahan. Tandaan, ang kasinungalingan ay laging nahuhuli at ang kaparusahan ng puso ay mas mabigat kaysa anumang hatol ng batas. Kayo rin ba mga apo ay may kakilalang mga manloloko? Mga klase ng tao na magaling lang sa salita pero mapaglaro ng damdamin. Ibahagi nyo naman ang inyong kwento at opinyon tungkol sa aking ibinahaging kwento ngayong araw. Sana ay may natutunan kayong aral na kailanman ay walang mabuting na idudulot ang pagiging manloloko. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Corina Realubit, Jennifer Makasinag, Ami Pakana, Jane Gonzaga, Alfred Gavilan, Han Sambalilo, Ami Pakana, Tutsi Roll, Resli Amal, Cherry Mukbang ASMR, Lizelle Nebrida, Riza Rizardo, Maria Therese Alimios, Pamela Allen, Secret 12 at kina Michael at Evelyn. Shout out din sa inyo, Jessica Marie Ramos, Aurora Jeronimo, Nancy Makasakit, Vivian Baterbonia, Marco Nanes,
At advanced happy birthday kay RJ Florano sa September 23. Arlene Lopez, Kimberly Espanyola, kina Kim at Kirben sa Espanyola at Delegiro family. Asodisen Cerila, Mary Ann Pesino, Christian Gonhoran, at shout out din sa kanilang mga bagong TL na sina TL Salen at TL Kayla. Leia Gawaran, Miss Kate Gawaran. Leia Gawaran, kay Miss Kate Gawaran Reyes at sa mga anak niyang sina Audrey at JD ng Madrid, Spain. Lynn Caones, Daloso at Caones family ng Tacloban, Leyte. Azenar Noriv, Kim Bara, Corazon Cacalda. Salamat sa pakikinig ninyo, Roxanne Gaudicos, Beth Mercado, Madel Mergal, Mirna Alfaro, Ramil Fariolin, Karel Derla, Hayashi J. Megan, Sheren Solero Masagka, Richelle Ann 19, Christina ng GMA Cavite, Dodds Hungko, Gilden Mea Bituin, Mary Ann from Turak ni Baliw, Purok 6, Grace Hementera, Cinderella Gutierrez sa mga bater ng Putsan at Iwi Albay, Lorena Velasco, Rosalyn Percoma, Ednalyn Loreniana, Hazel Del Mundo, Kinakiel at Ruel Del Mundo, Sherilyn Ducay, Mary Jenny Rilrea Batiduan, Angelo Dizon, Romina Buado, Chris Alcantara, Annaliza Malatbalat, Golden JP, Marisa Villanueva, Mary Jenny Rilrea Batiduan. Shout out sa mga apo ko na sina Sydney Crosswind at sa kanyang anak na si Chrisine Lane Bandoho, Supladang Pasaway, Lovely Rose Roa at Princess Rain Roa Alawami, Kimpoy Feliciano, Hazel Fiesta, Marie the Lightworker, Gia Gigi, Francisco Neng at kay Jeremy Saranillo Francisco, Matt Sarol, Mel Santarita, Esteli Reyes at sa Reyes family ng Marikina City, AJ Chua, Vicky Yabut, Roy Lacandalo, Josefina Fuelias, Feber Añada, Mike James Tapak, Will Maleses, Leonisa Cobo, Lurian Vitalicio, Jenny Suzuki, Raquel Hasigawa and to her husband Mitsuru, Maria Lee Nakagawa, Lynn Hasigawa, Elise Padilla, Lydia Lopez, Gemstone Claro, Lance MBB, Rosalina Bugayong, Ami Yong, Ami Bag, Angelina Ignacio, sa buong Team Manok ng Amsik Angeles City, Pampanga, Ray Galedo at sa Galedo family ng Kabuyaw, Laguna, Roslyn Mangilin, Cherry May Libiran, Robert Crimen, Razon Yao at Milrose Demate. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa inyong walang hanggang pagmamahal at suporta, mga apo.